Nakatayo pa lang ang lupa sa puntot ni David nang abutan ako ang aking biyenan nga. Makapal na sobrang ang pera, at isang nakaprint na address ng klinika. Nangingini. Ang kamay ko? Napunta sa tiyan, ko kung saan lumalaki ang aming sanggol ni David sa loob ng 5 buwan. Ang hangin sa sementeryo sa Maynila ay tila, sinusubukan siyang burahin ng mas mabilis kaysa sa mga nahuhukay. Tanggapin mo, Clara. Ang klinika ay nasa Kalye Mabini. Tahimik nilang ginagawa. Walang tanong-tanong. Tinitigang ko siya, hindi makapagsalita. Si Aling Rosario Ramirez, ang aking biyenan, ay may parehong matatalas na panga ni David, parehong maputlang, kulay abong mga mata, ngunit kung ang mukha niya ay lumalambot kapag tinitiknan. Niya ako, ang kanya ay tumigas na parang may humigpit na tornilyo. Hindi ko kaya. Bulong ko, ito ang sanggol ni David. Ang aming sanggol. Ito ang sanggol ni David. Pagtutuwid niya, binibigyang diin ang nakaraang panahon na parang sampal. Wala na si David at ikaw, Clara, hindi mo kayang buhayin ang isang bata. Halos hindi mo nga kayanin ang sarili mo. Bumaba ang tingin niya sa katawan ko na may bahid ng pagama. Maging praktikal ka naman. Kunin mo ang pera, ayusin mo, at saka natin pag-usapan kung ano ang susunod. Sa likod niya, nakatayo si 6 na taong gulang na si Liza ng tahimik sa kanyang maliit na itim na kowat, hawak ang isang stuffed rabbit sa kanyang dibdib. Si Liza, anak ni David sa una niyang kasal. Si Liza, na tinatawag akong Mama, sa loob ng 3 taon. Si Liza, na ang ina ay namatay sa leukemia. Bago ko pa man siya nakilala. Si Liza, na ngayon ay nakatingin sa kanyang lola. Na inabutan ako ngang sobre at hindi niya naintindihan, ngunit sapat na para matakot. Lola, mahinang sabi ni Liza, bakit mo binibigyan si mama ng pera? Hindi man lang lumingon si Aling Rosario. Sumakay ka na sa kotse, mahal. Uuwi, Natajo. Uuwi? Sa wakas ay nakapagsalita ako. Aling Rosario, isasama ko si Liza sa bahay namin. Tumawa siya. Isang maikli, tuyong tawa na nakatawak ng pansin sa ilang. Nagluluksa na nanatilis sa puntot. Ang bahay mo? Sabi niya. Ay, Clara, ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin. Hiniram ni David ang paunang bayad sa akin 7 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang pautang sa pamilya. Walang naipatala sa kanya ng maayos. Akala mo ba ang isang guro sa elementarya na nagpakasal sa pamilyang? Ito ay automatikong magkakaroon ng waterfront property? Sa Forbes Park? Naramdaman kong lumambot ang maduhot ko. 3 taon na akong nakatira sa bahay na iyon. 2 linggo na ang nakakaraan, pininturahan ko ang nursery. Inilagay ko ang lumang tropeo ng basketball ni David sa mantel dahil sentimental siya sa mga iyon. Isinabit ko ang kumot ng aking ina sa aming kwarto. Ginawa kung akin ang bahay na iyon. Hindi totoo yan? Sabi ko. Sinabi sa akin ni David na ang bahay ay nakapangalan sa aming dalawa. Maraming sinabi sa iyo si David, mukhang ganun. Tumalas ang boses niya. By the way, naimpakit ko na ang magamit ni Liza. Sasama siya sa akin ngayong gabi. Makikipag-ugnayan ang abogado tungkol sa kustodiya. Siya ang apo ko sa dugo. Ikaw, sa legal, ay wala sa kanya. Kabanata 2. Ang matinding bagyo ay tumama sa Maynila ng mas matindi kaysa sa forecast. Pagbalik ko sa bahay, isang puting SUV na may plaka ng Maynila ang nakaparada sa driveway, at ang kasambahay ni Aling Rosario ay nadadala ng pink na maleta ni Liza palabas ng pintuan. Ang mukha ni Liza ay nakadikit sa likod na bintana na kotse, ang maliit na palat niya ay nakadiin sa salamin. Mama, bulong niya. Nakita ko, ngunit hindi ko narinig. Tumakbo ako sa kotse at hawakang ang pinto. Nakakandado ito. Binaba ni Aling Rosario ang bintana ng driver ng kalahating pulgada. Huwag kang gumawa ng eksena, Clara. Masama yan para sa sanggol na mukhang desidido kang panatilihin. Anak ko siya, hindi mo lang basta, kaya ko at ginawa ko na.
Iminumungkahi ko na tumawag ka nga abogado bukas na, umaga. Ngayong gabi, dapat kang mag-focus sa pag-iimpake. Mayroon kang hanggang linggo para umalis sa bahay. Pinalitan ko na ang makandado sa likod na pinto. Ang susi mo ay gumagana pa rin sa harap bilang pagalang. Umalis ang SUV. Nananatili ang kamay ni Liza sa salamin hanggang sa lumiko ang kotse. Tumayo ako sa driveway sa aking itim na kot ng libing, nanginginig ang magakamay. Sumasakit ang tiyan. Sa ilalim ng aking tadyang, sumipa ang sanggol. Sa unang pakakataon na malinaw kong naramdaman, isang maliit, mapilit na pressure na parang mensahe. Mula sa tanging tao na natitira sa mundo na akin pa. Rin ang buo, pumasok ako. Amoy kolong pa rin ni David ang bahay, mahina mula sa koat na nakasabit sa kawit. Umupo ako sa sahig ng foyer sa aking coat at sapatos ng libing at umiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Hindi ako nakatulog. Ginugol ko ang gabi sa pagtingin sa bawat drawer sa opisina ni David. Naghahanap ang kung ano. Katibayan ang pagmamayari, isang mortgage statement, isang deed, kahit ano. Ang nahanap ko ay kakaiba. Ang drawer ng desk niya ay may maling ilalim. Nahanap ko lang ito dahil hinihila ko ang drawer para alisin ang laman at isa sa mga ito ay mas mabigat kaysa sa dapat. Sa ilalim, nakadikit ng patak, ay isang pangalawang telepono. Hindi ang regular, niyang iPhone. Isang itim, murang tingnan na burner phone. Nakakarga pa rin. Protektado ni password. Mayroon ding business card. Walang logo ng kumpanya. Pangalan lang ang nakasulat. Dr. Tomas Santos, Klinika ng Kababayhan ng Metro Manila. Kung may mangyari, puntahan mo siya. Pagkatiwalaan mo siya. Tinitigan ko ito ng matagal. Si David ay isang software engineer. Nagtatrabaho para sa isang defense contractor sa Makati. Naglalakbay siya minsan para sa trabaho, kadalasan ay walang mas dramatiko kaysa sa Cebu o Davao. 2 linggo na ang nakalipas, umalis siya para sa isang biyahe sa Palawan. Isang regular na pagbisita sa kliyente, sabi niya. 3 araw pagkatapos, inabisuhan ako ng Department of Foreign Affairs na bumagsak ang maliit na chartered plane na kanyang sinakyan sa mga bundok sa silangan ng Palawan. Walang nakaligtas. Ang katawan na ibinalik ay sunok na hindi na makilala. Nakilala namin siya sa pamamagitan ng dental record. Iyon, sa tingin ko, ang sinabing ang liham mula sa medical examiner. Umupo ako sa sahig ng opisina ng aking asawa. Hawak ang isang business card sa isang kamay at isang burner phone, sa isa pa at naramdaman kong may nagbago sa aking dibdib na hindi kalungkutan o pag-asa. Ito ay isang bagay na mas matanda kaysa sa 2. Isang pag-ingat, isang instinct. Hindi ko tinawagan ang numero ngayong gabi. Masyado akong pagod. Inilagay ko ang telepono at angkar sa ilalim ng aking pitaka at natulog ako sa dilim. Sa kadiliman. Kinabukasan, tinawagan ko ang 3 abogado ng batas pampamilya mula sa listahan na ni-text sa akin na kaibigan kong si Raquel. Ang una at pangalawa ay may mahabang listahan ng naghihintay. Ang pangatlo, isang babaeng nagnangalang Ate Patricia Diaz, ay pumayag na makita ako ngayong hapon. Nagmaneho ako papunta sa kanyang opisina sa sarili kong kotse o sinubukan ko. Wala ang kotse sa driveway. Isang notice ang nakakabit sa mailbox. Sasakyan ay nireposes ng may-ari. Ang titulo ay hawak ni Aling Rosario Ramirez. Sumakay ako sa bus. Isang guro ako sa 2 baitang. Hindi ako natatakot sa bus. Tahimik na pinakinggan ni Ate Patricia Diaz ang buong kwento ko. Nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Paminsan-minsan ay nakakunot ang kanyang galabi. Nang matapos ako, ibinaba niya ang panulat. Okay, narito ang tapat na katotohanan, Clara. Kung ang bahay ay lehitimong nakapangalan lamang sa iyong biyenan. Kung gayon mayroon siyang legal na karapatang paalisin ka, 30 araw ang karaniwan sa Pilipinas. Ngunit walang automatikong statutory period para sa isang miyembro ng
pamilya na nakatira ng libre. Ito ay isang gray area. Tungkol sa kotse, parehong bagay kung ang titulo ay nakapangalan sa kanya. Ngunit dinadala ko ang anak ng kanyang anak. Ang sanggol niya. Hindi niya lang. Basta, kaya niya. Hindi binabagong ang sanggol ang kanyang karapatan sa ari-arian. Ngayon si Lisa iba yan. Ikaw ang kanyang stepmother. 3 taon mo na. Siyang pinalaki. Maaaring may karapatan ka para sa petisyon nege kustodya, lalo na kung may ebidensya ang umiiral na ugnayan at kung ang biological na lola ay kumikilos ng masama. Ngunit iyon ay isang laban. Isang mahaba, magastos na laban at may prasya. Wala ka. Dahan-dahan akong tumango. Naramdaman kong kalmado ako bigla. Ang uri ng kalmado na talagang ang unang layer ng pagiging lubos na nalulunod. Paano ang mga ari-arian ni David? Bank accounts? Life insurance? Nilingon ako ni Patricia. Sino ang binayaran ng life insurance ng kanyang employer? Hindi ko alam. Akala ko ako. Wala pa akong natatanggap na tseke. Tinapik niya ang kanyang panulat. Kailangan mong tawagan ang HR department niya bukas. Kung in-update niya ang kanyang beneficiary kamakailan sa kanyang ina, iyon ay isang pulang bandila. Dalhin mo sa akin ang lahat ng iyong makita. Mari nating pag-usapan ang pagtuto. Lumabas ako sa kanyang opisina sa malakas na hangin. Kinapa ko ang aking pitaka at kinuha ang business card. Dr. Tomas Santos, Klinika ng Kababayhan ng Metro, Manila. Tumawag ako. Sumagot ang isang resepsyonis sa pangatlong ring. Klinika ng Kababayhan ng Metro Manila, paano ko kayo matutulungan? Gusto kong appointment kay Dr. Santos please. Ang panggalan ko ay Clara Ramirez. Mayroong pinakamabilis na pahinto. Pagkatapos ay sinabi ng receptionist sa bahagyang ibang tono, mayroong bakante si Dr. Santos bukas ng umaga alas 9. Sasang-ayon ba iyon, Mrs. Ramirez? Oh, salamat, Mrs. Ramirez. Inaasahan niya ang iyong tawag. Hindi ko siya tinanong kung ano ang ibig sabihin niyon. Nagpasalamat lang ako. Ulit at ibinaba ang telepono at idinikit ito sa aking dibdib ng matagal. Si Dr. Tomas Santos ay nasa kalagitnaan ng 40 years. May mabait na mga mata at may balbas na may halong puti at itim. At sa sandaling pumasok siya sa exam room, isinara niya ang pinto sa likod niya at nilok ito. Mrs. Ramirez, salamat sa pagdating. Gusto kong malaman mo na ikaw at ang sanggol ay ligtas dito. Okay, lang ba kung gagawin ko muna ang isang mabilis na ultrasound? Gusto kong tiyakin na hindi naapektuhan ang stress nitong nakaraang linggo ang kahit ano at pagkatapos ay kailangan nating mag-usap. Humiga ako sa mesa. Inilagay niya ang malamig na gel sa aking tiyan. Napuno ang silid ng mabilis. Rumaraga siya na ritmong tibok ng pusyong aking sanggol. Nagsimula akong umiyak at hindi ko mapigilan. Malakas na tibok ng pusyo. Malusog. Na posisyon, isang maliit na lalaki, mukhang, kung gusto mong malaman, isang lalaki. Anak ni David. Tinapan ko ang aking muka ang aking makamay at umiyak. Nang malakas. Naghintay si Dr. Santos. Inabutan niya akong tissue. Naghintay pa. Siya. Nang makahinga ako ulit, umupo siya sa stool sa tabi ng exam table. Clara, kailangan mong makinig ng mabuti. Matagal na akong kaibigan ng iyong asawa. Nakakilala kami sa kolehiyo. Ako ang bestman sa una niyang kasal bago. Pumanaw ang ina ni Lisa. Nanatili kaming malapit ni David kahit lumipat ako dito at binuksan ang klinika. Alam kong maaring hindi ka panipaniwala ito, ngunit buhay ang iyong asawa. Napatigil ako sa paghinga. 3 buwan na ang nakakaraan. Lumapit sa akin si David. Sabi niya, may natuklasan siya sa trabaho niya. Ang kanyang kumpanya ay nakakatanggap ng pera sa pamamagitan ng isang subkontraktor, chain na nagmula sa isang foreign shell corporation. Hindi pa niya mapatunayan, ngunit nagsimula siyang magtala. Nagsimula rin siya mapansin ang makakotse sa labas ng bahay,
makalalaking, sumusunod sa kanya sa mga grocery store, mga phone click sa kanyang linya. Natakot siya. Lumapit siya sa akin dahil kailangan niya ang lugar na hindi konektado sa kanya sa papel kung lumala ang sitwasyon. Lumala ang sitwasyon, bulong ko. Lumala ang sitwasyon. Kinontak niya ang NBI 2 linggo na ang nakakaraan. Pinayuhan siyang ahente na itinalaga sa kaso na kung pinaniniwalaan na mga taong sangkot na patay na siya, makakaroon siya na bintana na ilang linggo para makakalap ng karagdagang ebidensya ng ligtas. Inayos nila ang flight. Inayos nila ang pagkakakilanlan. Hindi ang katawan ni David ang ibinigay sa iyo, Totu. Ang pagbagsak ng eroplano, ibang pasahero, isang drifter, patay na, inilagay sa manifest na iyon. Kaya nga, Clara, gusto kaniyang sabihan, nagmakawa siya sa kanila na hayaan siyang sabihin sa iyo. Sabi nila hindi. Sabi nila, kung alam mo, malalaman nila sa pagtingin pa lang sa iyo sa libing at gayon din ang kanyang ina. Kailangan nila kayong dalawa na magdalamhati ng Totu. Pinikit ko ang aking mga mata. Ang sementeryo, ang sobre, ang malamig na mukha ni Aling Rosario na klik sa isang kakilakilabot at perpektong larawan. Ang kanyang ina, sabi ko, Aling Rosario, may alam siya, di ba? Hindi nabuhay siya, ngunit alam niyang nasa gulo siya. Nagalangan si Dr. Santos. Sa tingin namin si Aling Rosario ang inside contact sa kanyang kumpanya. Siya ay miyembro ng board. Inaprubahan niya ang ilan sa mga pinaghihinalang subcontractor payments. Natuklasan ni David iyon 3 linggo bago siya nawala. Sa tingin namin, narealize niya na natuklasan ito ni David. Sa tingin namin, naghahanda siya, kaya mabilis siyang kumilos sa iyo sa sandaling patay na siya. Kailangan kaniya na mawala sa eksena. Kailangan niya si Liza sa ilalim ng kanyang kontrol at kailangan niya na maredirect ang life insurance payout na nagawa na. Pinapikan niya ang beneficiary change form 2 araw. Pagkatapos ng libing, tumawa ako. Hindi ito masayang tunog. Ito ay tunong ang isang tao na ang mundo ay nabaliktad at pagkatapos ay nabaliktad ulit hanggang sa hindi na siya sigurado kung aling direksyon ang itaas. Kaya, ang biyenan ko ay hindi lang malupit, siya ay isang kriminal. Oh, at hindi patay ang asawa ko. Hindi. At ligtas ang sanggol ko. Oh, at magiging ligtas din ang stepdaughter mo? Kailangan lang nating kumilos ng maingat. Binabantayan ng NBI si Aling Rosario, ngunit ang iyong kaligtasan ang mahalaga ngayon. May ligtas na lugar si David para sa iyo. Handa na ito. Gusto ko siyang makita. Malapit na. Pangako. Ngunit una, dadalhin ka namin sa isang lugar na walang makakahanap sa iyo. Kinagabihan. Ang kapatid ni Dr. Santos, isang tahimik na babae na nangangalang Hannah, ay nagmaneho sa akin sa isang maliit na cabin sa labas ng Tagaytay. 3 oras silangan ng Maynila. Puno itong ng groceries. Mayroon itong kalan ng kahoy. Mayroon itong prenatal vitamin sa counter sa isang maliit na basket. At isang note sa sulat kamay ni David. Clara, alam kong binabasa mo ito at kinamumuhian mo ako. Karapat-dapat ako. Pakiusap hayaan mo akong ayusin ito. Pakiusap manatili kang ligtas. Mahal kita. Higit pa sa aking buhay. D. Idinikit ko ang noto sa aking dibdib at natulog ako ang 14 na oras nang dire-diretso sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ngunit si Lisa ay nasa poder pa rin ni Aling Rosario. Sa 2 umaga sa Chabin, tinawagan ko si Dr. Santos mula sa burner phone na nahanap ko sa desk ni David. Ang ipinakita sa akin ni Hannah kung paano ito ay activate ng ligtas. Hindi ko lang basta maring iwanan si Lisa doon, Dr. Santos. 6 na taon siya. Hindi niya naintindihan ang nangyayari, namatay lang ang kanyang ama. Ngayon, nawala ang kanyang stepmother. Babaliktarin siya ni Aling Rosario laban sa akin o mas masahol pa. Clara, hiniling sa akin ng NBI na sabihin sa iyo na maging matiyaga sa loob
ng 48 oras pa. Handa na silang kumilos. Masyadong mahaba ang 48 oras. Natatakot siya. Narinig ko siyang huminga ng mabagal sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ano ang iminumungkahi mo?" Nagmumungkahi akong isang bagay na walang pag-ingat. Alam ko ito, ngunit alam ko rin na walang darating para iligtas si Liza. Maliban kung tatayo ako at pagod na pagod sa pagiging isang babae na pinangyayarihan ng mga bagay. Babalik ako sa Maynila. Pupunta ako sa bahay ni Aling Rosario. Kukunin ko ang aking anak, Clara. Ako ang kanyang ina. Hinabol ako ni Hana kinagabihan. Hindi kami pumunta sa bahay ni Aling Rosario. Pumunta muna kami sa opisina ni Ate Patricia Diaz. Sinabi ko kay Patricia ang lahat, bawat salita, habang naghihintay si Hana sa lobby. Nakanganganang, bahagya si Patricia habang nakikinig. Nang matapos ako, kinuha niya ang kanyang telepono. May kaibigan ako sa PNP Manila na humahawak sa family welfare. Tatawagan ko siya kung makakakuha tayong isang uniform officer na sasamasa. Iyo sa bahay ni Aling Rosario, mas malaki ang sansamong magtatag ng emergency. Stepmother sa loob ng 3 taon, tanging tagapagalaga sa panahon ng kasal, walang ugnayan sa lola bago ang nakaraang linggo. Ikaw ang kanyang ina sa lahat. Nang paraan na mahalaga, hayaan mo akong tumawag. Pagsapit ngang alas, 6 gabi, nakaupo ako sa harap na upuan ngang isang patrol car ng pulisya ngang Maynila na minamaneho ni Officer Maya Cruz na sinusundan ni Ate Patricia Diaz sa sarili niyang kotse. Pumasok kami sa mahaba, mamahaling driveway ni Aling Rosario sa Ayala, Alabang. Nakabukas ang ilaw sa franda. Nakita ko ang pakinang ng telebisyon sa kurtina ng sala. Nakdoorbell ako. Ang puso ko ay parang tambol. Binuksan ni Aling Rosario ang pinto na nakasuot ng silk pants at cashmere sweater. Nawala ang kanyang ngiti sa sandaling makita niya ang opisyal. "Clara, ano ito?" "Miss Ramirez," magalang nasabi ni Officer Cruz. "Nandito kami para sa isang welfare check tungkol sa isang menor de edad na bata, si Liza Ramirez. At para mapadali ang pag-usap sa pagitan ni Miss Clara Ramirez at ng bata, wala pa kaming custody order. Ngunit si Miss Ramirez ang naging pangunahing tagapag-alaga. Gana, bata sa loob ng 3 taon at may karapatan siyang tingnan siya. Ito ay harassment," sabi ni Aling Rosario. Lumitaw ang kanyang boses. "Ma'am, pakiusap, lumayo kayo." Mula sa itaas, narinig ko ang isang maliit na boses. "Mama?" At pagkatapos ay, ang tunog malilit. Mabilis na makapa sa haktan. Binangka ako ni Liza ng buong bilis at halos mawalan akong balanse. Idinikit niya ang muka niya sa aking coat at umiyak sa tahimik, nanginginig na paraan na ginagawa niya kapag sinusubukan niyang maging matapang. Lumuhod ako sa marmol na sahig at niyakap siya at sinabi ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Nagsasalita pa rin si Aling Rosario. Hindi na talaga nakikinig si Officer Cruz. Nakatutok siya sa kanyang radyo. At doon pumasok ang NBI sa pintuan. 2 ahente, isang lalaki at isang babae, may mga badge sa kanilang sinturon, napakatahimik, napaka-profesional. Hiningi nila kay Aling Rosario na pumasok sa sala. Tinanong nila kung kilala niya ang isang lalaking nagngangalang Gregorio Velasco. Tinanong nila ang tungkol sa wire transfers sa isang shell corporation na rehistrado sa Panama. Tinanong nila ang tungkol sa isang forged insurance beneficiary designation. Dahan-dahang umupo si Aling Rosario sa sarili niyang sofa. Bumuka ang kanyang bibig, sumara, bumuka ulit. Tumingin siya sa akin sa kabilang silid. Nakaupo pa rin ako sa sahig. Hawak si Liza. Sa loob ng mahabang sandali, may ginawang komplikado ang mukha niya. Pagkatapos ay tumigas itong muli. "Clara, kahit ano pa ang sabihin nila sa iyo, hindi yun ang iniisip mo." "Aling Rosario," mahina kong sabi. "Alam kong buhay ang asawa ko." Namutla ang kanyang mukha. Nakpalitan ngang tingin ang ahente. "Ma'am," sabi ngang, "babaeng ahente, kailangan naming isama kayo."
Nanatili ako sa bahay ni Patricia nang gabing iyon kasama si Liza. Natulog kami sa guest room sa isang kama. Nakasiksik ang ulo ni Liza sa ilalim ng aking baba. Ang isa sa kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Sa isang pagkakataon, kalahati ng tulog, sinabi niya, "May sanggol ba talaga diyan?" "Oo, mahal, ang iyong maliit na kapatid na lalaki. Mabuti?" Sabi niya, "Kakailanganin natin nga mas maraming tao sa ating grupo." Tumawa ako at umiyak at sumipa ang sanggol. Naramdaman ito ni Liza at sumigaw. At sa unang pakakataon sa loob ng ilang linggo, naintindihan ko na makakaligtas ako dito. Bumalik si David pakalipas ng isang linggo. Mas payat, may anino sa ilalim ngang mga mata. Isang paklat sa itaas ang kanyang kanang kilay na wala dati. Lumapit siya sa pintuan ng bahay ni Patricia dahil ang aming bahay ay ebidensya pa rin. At nang buksan ko ang pinto, lumuhod siya sa beranda at idinikit ang kanyang noo sa aking tiyan at humingi ng tawad ng napakatagal. Kinailangan ko siyang pakiusapan na tumingil. Hindi ko siya pinatawad agad. Hindi niya inaasahan. Ginugol namin ang mga sumunod na buwan sa terapi ng makasama, makahiwalay, marami akong sinabi na matitigas na bagay ng malakas na kailangan kong sabihin. Nakinig siya sa lahat na gayon. Ang investigasyon ng NBI ay dahan-dahang nagpatuloy. Si Aling Rosario ay kinasuhan ang pagsasapwatan upang gumawa ng wire fraud, pandaraya sa seguro at paharang sa hustisya. Tinanggihan siya ng piyansa. Ang Shell Corporation ay natukoy na nagmula sa isang criminal enterprise na naglilinis NG pera sa pamamahitan NG Defense Subcontractors sa loob NG halos isang dekada. NG Defense Subcontractors. Testimonya ni David ay sentral. 7 tao ang nakulong, kabilang ang 2 sa matagal ng kaibigan ni Aling Rosario mula sa country club na pinagsilbihan ko nung kope nung Pasko. Ang bahay ay sa huli ay naibenta. Ang pra ay napunta sa isang trust para kay Liza at para sa sanggol. Lumipat kami sa isang mas maliit na lugar, isang craftsman bungalow sa Malate, na may punong mangga sa harap ng bakuran at isang umuungol na pangatlong baitang sa beranda. Amin ito. Pareho naming pangalan sa deed. Ipinilit ko. Ipinanganak si Benjamin David Ramirez sa huling bahagi ng Abril. Lumabas siya na namumula ang mukha at galit na galit at may bigat na 3.6 kilos. Pinutol ni David ang umbilical cord. Nasa kwarto si Lisa, hawak ang isang stuffed giraffe na pinili niya mismo sa gift shop ng ospital nang hawakan niya ang kanyang kapatid. Nasanggol sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin at sinabi, "Napakaseryoso, kasama na siya sa grupo mama." Hindi ko alam kung sino ang nagbabasa ng kwentong tulad nito o bakit. Siguro, ikaw ang babae sa sementeryo na may sobra sa iyong kamay at walang matulugan ng gabing iyon. Siguro naroon ka pa rin. Siguro pinapanot mo ang isang taong mahal mo na naroon at hindi mo alam kung paano tumulong. Wala akong malinis na moral. Mayroong taong tulad ni Aling Rosario sa mundo at minsan ay pareho, sila ng iyong apelyido at minsan ay may hawak silang magkapapel sa kanilang drawer na nagsasabing kanila ang bubong sa iyong ulo at minsan ay bibigyan ka nilangang address ng klinika sa araw na ililibing mo ang iyong asawa at tatawagin itong kabaitan. Nunit mayroong jingi minga Dr. Santos sa mundo, minga Achi, Patricia Diaz, minga Officer Maya Cruz, malilit na anak, nababay na may stuffed rabbits na alam kong sino ang kanilang ina nang hindi sinasabi, maasawa na bumabalik na nakaluhot, nga anak na lalaki na dumarating sa Abril ng tama sa oras, malusok, handa. Akala ko ako ay isang babae na pinangyayarihan ng mabagay. Lumabas na ako ay isang ina, at ang isang ina, lumabas na, ay ang pinakamapanganib na bagay sa mundo na malitin. Nakuha ko ang aking anak, nakuha ko ang aking asawa, nakuha ko ang aking anak, nakuha ko ang aking sariling pangalan sa aking sariling pintuan. At sa isang pambansang pasilidad sa kulungan sa Easter Luzon,
Ang aking biyenan ay nagsisilbi sa ikalawang taon ng 11 taong sentensya, at hindi ako bumibisita, at hindi ako sumusulat, at kapag nagtanong si Liza tungkol sa kanya, sinasabi ko sa kanya ang katotohanan. Sa maliliit na piraso na sapat para madala niya. Ang ilang tao ay ililibing mo. Ang ilang tao ay ililibing ang kanilang sarili. Akin ang pangalawang uri. At ang aking pamilya, ang aking tunay na pamilya, ang ipinaglaban ko, ang lumaban para sa akin. Nandito pa rin kami, may need pa rin, buo pa rin, kasama pa rin sa grupo.